Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si John Lloyd M. Kaitom at ang kasama sa bidyong ito ay si Lemjan T. Panot. Isang malaking pasasalamat po sa aming guro na si Ma'am Rani Ruwing sa pagbibigay ng oras at chance para sa amin na makapagturo. So, sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang makrong kasnayang pakikinig, mga antas ng pakikinig at uri ng tagapakinig. Bago muna magsimula ay intro muna. Ano ang pakikinig? Ang pakikinig ay isang aktibong pagtanggap ng mensahe o pag-unawa ng mga mensahe. Ito ay pagtugong mental at pisikal sa mensaheng nais ipabatid ng tagapadala ng mensahe. Ano naman ang makrong kasanayang pakikinig? Ang makrong kasanayang pakikinig ay isang kakayahan ng isang tao na kung saan ay maunawaan at may proseso ang mga mensahe na narinig niya gamit ang kanyang tenga. Isa sa mga mahalagang kasanayan para sa epektibong komunikasyon ay ang pakikinig dahil nagbibigay daan ito sa atin na mas maunawaan ng iba at mapanatili ang relasyon at matuto tayo mula sa ating mga karanasan. At ngayon ay dadako na tayo sa mga antas ng pakikinig. Meron tayong 6 na antas na pakikinig. Meron tayong appreciative na pakikinig. Meron tayong pakikinig na discriminatory. Meron tayong pakikinig na therapeutic. Meron din tayong komprehensibong pakikinig, implied na pakikinig, at yung ika-6 ay ang ang internal na pakikinig. So, ang appreciative na pakikinig, ito ay uri ng pakikinig pang maaliw o yung mas pinipili ng tagapakinig na maaliw siya, kagaya ng pakikinig ng drama sa radyo, maaaring sa musika at mga tula at mga konsyerto na maaaring magbigyan ng puna ang mga mensahe na dala ng mga ito. At susunod naman ay ang pakikinig na discriminatory o critical na pakikinig. Ang pakikinig na ito ay upang makakilala o yung mga katangian ng tunog o maaring kilatisin niya ang bawat kanta o bawat tunog bawat tunog ng kanta na maaring nagbibigay na itong mga simbolo, mga symbolism na maaring niyang kinikilatis o mga genre sa kanta na kaya niyang makikilat o kilatisin ito. Pangatlo naman ay ang therapeutic na pakikinig o kadalasan itong makikita natin sa mga psychiatrist na kung saan ay mas pinipili nila na ipalabas yung mga saloobin ng kanyang mga kliyente, kung ano ang mga nararamdaman nila base sa kanilang ginagawa, at upang mas mabigyan ng kapanatagan ang psychiatrist kung ano nga ba talaga ang dahilan at saka makapagbigay siya ng diagnose. Ang ikaapat na antas ng pakikinig, meron tayong komprehensibong pakikinig. Sa uri ng pakikinig na ito ay upang maunawaan ang mensahe. So sa salita pa lang na comprehensive o mas nauunawaan niya yung mensahe na kanyang pinakinggan. Meron din tayong mga implied na pakikinig. Ito ay ang klase ng pakikinig na kung saan ay gustong matuklasan ang nakatagong mensahe. So, sa uri ng tagapakinig na ito ay parang binibigyan niya na nagtutuklas siya ng mga nakatagong mensahe sa kanta o mga simbolismo. At ika-6 naman ay ang internal na pakikinig. Para siyang close sa intrapersonal o yung pagsasalita mo sa sarili mo, pero ito is pakikinig sa sarili. Kung baga mas inuunawa mo yung tagapakinig na more likely nagsasagot siya sa mga tanong na ano kaya ang pwede kong gawin. Magiging ganon yung mga situation. Meron tayong mga situation dito kapag tatalakayin natin ang mga internal na pakikinig. Ngayon naman ay dadako na tayo sa uri ng tagapakinig. At ang susunod na magtatalakay ay si Ginoong Lemjan T. Panot, ang magtatalakay sa uri ng mga tagapakinig. Mga uri ng tagapakinig. Ang mga tagapakinig ay naayon sa kanilang mga reaksyon habang nakikinig o applicable ang karamihan ng mga uri ito ang formal na kapilyo. Number 1 ay unang uri ng tagapakinig. So ito ay two-eared listener. Ang pinakamagaling at epektibong
tagapakinig, ginagamit niya ang kanyang tenga at isip. So, to ear listener. So, si pinakamagaling at epektibyong tagapakinig, ginagamit niya ang kanyang tenga at isip. So, kapag kung ano yung napapakinggan niya, ay naiisip niya agad kung ano yung mga thoughts na gustong ipasa ng tagapagsalita sa kanya. Pangalawa ay eager beaver. Ang uri ng tagapakinig na mapagkunari, ngiti ng ngiti o kahit tango ng tango habang may nagsasalita sa harapan. Makikita siyang ang mga mata ay kawalan ng focus, kaya isang malaking tanong kung naiintindihan ba niya ang kanyang naririnig. So, eager beaver. So, kadalasan sa atin, no, kadalasan tayo yung mga ganito, di ba? Yung mga eager beavers, so tango lang tayong tango, ngiti ng ngiti, tango ng tango, kahit wala naman talaga naiintindihan o wala naman talaga pumapasok na mga lessons o mga lectures sa isip natin. So ang sa atin lang tango lang tayong tango para sasabihin ng iba na okay, etong taong to nakakaintindi sa aking lessons ngayon. So very good yan, very good. So hindi nila alam ay hindi naman talaga tayo nakakaintindi. Ngunit pinapakita lamang natin na nakikinig talaga tayo sa kanila, pero wala tayong nakukuhang mga informasyon sa kanilang sinasabi. And then number 3 is bewildered. Wala siyang alam o malay sa paksang naririnig. Masasapantaha ito sa pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot at anyong pagtataka sa kanyang muka. So ang bewildered naman ay ito sila ay mga walang malay o sa mga walang malay sa paksang naririnig. So, 'di ba kapag halimbawa na lamang kapag hindi natin naiintindihan ng isang paksa, 'di ba, ay kumukunot yung noo natin kasi hindi tayo familiar o hindi natin napapakinggan o wala tayong mga alam tungkol sa isang paksa na ganyan. So, ang nagagawa na lang natin ay pakikinig, ngunit meron siyang mga physical interaction. So like nagaganyan yung mga ano natin, then di ba yung mga pagtataka sa mukha, parang nakikita mo talaga sa mukha na parang ganyan, parang hindi mo talaga pumapasok sa yung isip kasi hindi ka familiar o hindi mo pa naririnig ang ganyang paksa na tinatalakayan nyo ngayon. And then ang pang-apat ay BCB. Isang captive na tagapakinig, hindi nakikinig ngunit hindi makaalis, lalo na kung nasa loob ng classroom. Abala sa ibang gawain gaya ng pagsulat, pagdodrawing, pag-makeup at iba pang gawain na walang kunan sa pakikinig. So ang BCB, so sobrang busy mong pagkatao kahit na like diba, so kapag sinasabi natin BCB is madali tayo nadi-distract sa mga iba't ibang bagay, like ako personally na naranasan ko to. Habang nasa loob ng isang klase ay nag-drawing lang ako kahit hindi naman talaga, kahit wala naman talagang connection yung pag-drawing ko sa tinatalakay namin ngayon noon, but patuloy pa rin ako sa paggagawa ng pagdodrawing, pagsusulat, yung mga abakada, yung mga alipbata. Gumagawa na ako kahit yung ped yung mga subject namin. So parang nalilito, parang wala akong focus sa paksa na tinatalakay namin ngayon kasi madali talaga akong ma-distract sa mga bagay-bagay na nahahawakan ko at nagagawa ko. So yun ang BCB, abala sa ibang gawain gaya ng pagsulat, pagdodrawing, pagma-makeup at iba pang gawain na walang kaugnay sa pakikinig. And then number 5 is sleeper. Tagapakinig na naupo sa isang tahimik na sulod ng silig, pinikit ang mata at inihiling ang ulo hanggang sa makatulog. So sleeper. So pamilya naman talaga sleeper. So yung mga taong wala talagang passion sa pakikinig. So ang ginagawa nila, umupo, unti-unting inihiling ang yung ulo tapos tulog. Kapag minsan nga yung mga ibang estudyante is naglalagay sila na shades yung kulay black tapos tulog lang din. Pagkatapos na matulog, kapag nag-dismiss na yung teachers, saka pa sila gigising tapos mag-goodbye. Parang wala nangyari lang, di ba? So yun ang mga sleeper, yung mga tagapakinig na natutulog lamang.
Then proner, siya ang tagapakinig na waribay laging nagdududa at may katanungan sa bawat narinig, gustong magpa-impress lamang. So, meron ba kayong mga kilalang proner na ang tagapakinig na waribay laging nagdududa at may katanungan sa bawat naririnig, laging nagpapa-impress? So, di ba kapag yung may mga estudyante talaga mga bida-bida kapag tinatawag natin, di ba? So, bida-bida kasi gusto nilang parang tingin nila gusto nilang tingnan natin sila na maraming alam, yung mga matatalino, genius, tapos tanong ng tanong kahit yung kasagutan nasabi na mismo ng guro, di ba? So, tanong pa rin sila ng tanong para lang masabing para lang mapa-impress yung mga classmates na so ang galing niya talaga, ang talino niya talaga. So, kahit naman yung mga sagot is nasagutan naman nasabi naman talaga ng guro, pero gusto lang nila magpa-impress. So, yun yung mga proner, mga taong waribay laging nagdududa at may katanungan sa bawat naririnig. So, 'di ba? Laging sila nagpapa-impress, nagpapasikat sa mga estudyante or sa guro or sa kahit ano pa man. And tiger is laging naghihintay ng kamalian o maling sasabihin ng tagapagsalita para siyang tigre kung sumugod at magagapang kung magkamali ang spiker. So, ang tiger, siya yung laging naghihintay ng kamalian o maling sasabihin ng tagapagsalita. So, siya yung mga judger, siya yung mga martyrs sa loob ng paaralan kasi hinihintay talaga niya na magkamali yung speaker para at doon niya atakihin yun, para doon niya atakihin. Especially, 'di ba, sa mga defense natin kasi kapag may nasabi tayong maling impormasyon, doon talaga tatarget yung mga panelists natin. Doon talaga sila tutuklaw. Kumbaga sa aspa tutuklawin kanila doon kasi mali nga, 'di ba? So yun lahat ang yun lahat yung uri ng tagapakinig at antas ng pakikinig ay naway mayroon po kayong natutunan sa aking pagkaklase ngayon. Yun lang po at maraming salamat.